ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Kaya hindi ako naniniwala na ang mga kapatid na Muslim ay tatanggalin sa lupang kanilang tinubuan. Hindi maaari, kinakailangan kayo tumayo at ipaglaban ninyo ang inyong karapatan. Ako po si Salvador Panolo, abogado ni Maas, kasama ng kanyang mga piling abogado rin. Ako ay Kristiyano, pero hindi na nangangulugan na ako po ay hindi nyo kasama sa inyong pagnanasa na magkaroon ng isang independenteng estado dito sa bansang ito. Alam ko ninyo, hindi pa ako nag-aaral, alam ko na ang kasaysayan ng mga Muslim. Alam ko na kayo ang una na nagpahinto sa pagpasok ng banyaga dito sa bansa, dito sa ating Islam. Hindi ko po nakakalimutan yun. Kaya, pag pinag-uusapan na ang mga Muslim dito sa Mindanao ay gusto magkaroon ng kalayaan, sabi ko ba, kalayaan unang-una, yung mga yan ay malaya na talaga at independence from the very beginning. Kinuha nyo lang eh. Kagaya po ng meron ding hindi magagandang ugali sa inyong lahi. Meron din po hindi magagandang lahi sa lahing Kristiyano. But it doesn't mean that when there are scoundrels in the Muslim world at meron din mga scoundrels sa Christian world, ay ibig pong sabihin ay hindi na maaaring itong dalawang lahing reliyon na ito ay magkasama. Sapagkat kayo at ako bilang Kristiyano, mga Muslim, isang lang ang piniliwan, isang dakilang lumiga sa ating lahat. At isa rin ang mensahero ng may kapal, si Allah ang mensahero ng Diyos at si Jesus ang mensahero ng aming Diyos na kinikilala. At isa lamang ang kanilang tinuturo, pag-ibig, love. Kung pag-ibig ang tala ng bawat isang tao dito sa ating bayan, tayong lahat ay magkakaibigan, magmamahalan, sapagkat tayong lahat ay bahagi ng isang kabuuan. We are all parts of one whole. Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Kaya hindi ako naniniwala na ang mga kapatid na Muslim ay tatanggalin sa lupang kanilang tinubuan. Hindi maaari, kinakailangan kayo tumayo at ipaglaban ninyo ang inyong karapatan bilang isang lahing Muslim. Hindi maaaring kayo magtutumpik-tumpik sa nagaganap na karanasan dito sa panig ng Mindanao. At hindi maaaring kakausapin nyo lamang ang isang panel o isang grupo ng mga Muslim. Sapagkat ang MNLF ang ina ng lahat ng sandatahang lakas dito sa Mindanao. At yung MNLF na yan, at yung Abu Sayyaf na yan, at kung ano pang grupo, iyan ay mga anak lamang ng MNLF at kinakailangan ng ina ang kausalan at hindi mga anak. Yan ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi maaaring mabura. Kinakailangan magkaisa po tayong lahat. Ang reliyon ninyo at reliyon namin, iisa lamang ang tinuturo. Pag-ibig, love, kapayapaan. Kung pag-ibig po ang nararamdaman ng bawat isa, lahat ng mga kagandahang asal, pag-ibig, mapagpatawad, mapagmahal, sharing, tayong lahat ay magiging brothers keeper ng bawat isa. Yan ang tunay na pagmamahal. Yan ang tunay na mensahe ni Allah. Yan ang tunay na mensahe ni Jesus. Pag-ibig at kapayapaan sa ating lahat. Maraming salamat po. Mabuhay si Maas! Mabuhay ang MNLF! Mabuhay ang lahing Muslim! Maraming salamat na dear brother attorney. May response ito. So, brothers and sisters, nadinig na ninyo ang mga most enlightened citizens of this country. Si Attorney Salvador Panelo ay isa sa mga distinguished abogado ko. Siya ay nag-volunteer tulad ni Attorney Eli Pamatong, nag-volunteer walang bayad
For almost 7 years, they defended my case until panalo tayo together with other distinguished lawyers tulad ni Attorney Arthur Ling at saka itong Attorney Bong Parcasio, Attorney Puntanilla. Attorney Ulka Ulama, at saka yung mga Attorney Rexy Bugaring, at saka kanyang Attorney Puntanilla. cousin si Vladimir. Marami pa mga abogado, they volunteer their services kasi alam nila wala tayong kasalanan. Kaya ngayon nga, after a series of hearings, ay sinabi ng korte, the chairman can walk out of this court as a free man because lahat ng mga ebidensya at use against him and his companions were proven by the lawyers as nothing more than mere hearsay. So panalo tayo, natalo ang government. So ngayon ang next step natin is magsampa tayo ng moral damage. Maybe about 1 billion pesos ang damage ng government. Attorney Panelo, Attorney Henry Pumatong, and the others will definitely help us to recover our moral damages from the government. Okay ba yun? Okay. Sampa natin. We demand 1 billion pesos damage from the Philippine government. So ngayon, nandito si Mike. Paunan natin si Mike. Okay. Reverend Mike. Yan. Doon ka na. Yan. Yan ka na. Para magkuha at sa likod mo ako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say to you that our Christian brothers of Northern Mindanao enjoys our Muslim brothers in this holy month of Ramadan. Allahu Akbar! In respect to our beloved chairman, His Excellency Professor Mamuswari, our distinguished guest, Attorney Pamatong, Attorney Panelo, and others, it will be a good opportunity for us right now. Narinig natin ang mga sinasabi ng ating mga magigiting na mga leaders, Christian leaders of our nation. And in behalf of that, I would like to represent our 25,000 members of the Northern Command, who has a representative right there. Northern Command, mabuhay! We have with us 8 division commanders and our general staff of the Northern Command enjoys here to show our loyalty, our support to the vision, mission, and goal of His Excellency Dr. Professor Mamuswari. Ang sinasabi ng ating mga magigiting na mga leaders, it should be in action. Kaya for the past 15 years, alam lahat ng ating mga leaders ito, I join the organization of the Northern National Liberation Front, serving as a revolutionary officer in order to show to our people na itong pagigbaka ay dapat para sa tanan dito sa ating mahal na homeland Mindanao. So to me, it will be of great honor and privilege to serve our people, to serve our leadership. Para makita sa lahat, ang sabi ng ating mga leaders, not only words, but in action. Mabuhay ang Northern Command! Mabuhay ang Bansang Moro! Mabuhay ang ating founding chairman, His Excellency Professor Dr. Mamuswari! Mabuhay kayong lahat!